kakantahin niyo ba yung controversial na Hold My Hand sa concert? Jet 2 o jet ski? Jet 2 muna siguro. Parang hindi kakayanin ng followers ko yung jet ski. Abangan nyo kasi, nako, gusto nyo controversial? Eto na. Charot lang. Pero parang, basta siguro. Wait, pero you didn't answer my question. So kakantahin niyo ba? No, hindi po. Ang kasagutan ay hindi po. Okay. Pero controversial kami. Alright, thank you guys. Sir MJ. May mga questions. Kami naman po ang magtatanong sa inyo. Paano po kayo nakapasok? Ay, sa voice na lang. So, total 5 lang naman kayo dyan. Can you give your favorite trait of each other? Kunwari, ikaw, sa kanilang 4, kunwari, Marco, magbigay ka ng 1 word na i-describe mo sila, so on and so forth. Kay Ian, siguro Kayo? kulot. Hindi, the silencer. Silencer! Si Maya. Mayos ka. Compadre kita. TikTokeries. Kay H. Extra rice. Extra. Extra. Kay Kuya Mark. Ano ka to eh? Brother. Brother mo to si Kuya Mark. Kapatid ko to. Ikaw, yan. Ako si Ian. Ay, hindi na ba ako sa akin? Si Kuya Marco, The Rock. May kayo sa mga rock show eh. Yeah. Tapos, si Maya naman, TikTokers. Si Kuya H, Eater. Si Kuya Mark, The Provinciano. Ako. Maya, ikaw muna. Ako. Ito. Kay Marco, rockstar. Yeah. Kay Ian, the R&B. R&B yan. Si Kuya, Mayos ka. ha? One birthday. Superstar. Dito, kay Kuya. Hindi, ito Ito, idol. Idol yan si Kuya. Ako. Si Ian, Mr. Suave. Andre, si Marco, the new generation rap dance. Tapos, one word? Trait? Characteristic? Si Ian, ano to? One day, one talk. Ayan. Si Marco, si Boy Practice. Si Maya, yan nga. Si Boy TikTok. Tapos si Mark naman, the letter of the man. So, the Mr. Humble. Sige, salamat.
Parang wala na akong masabi, nasabi niyo na lahat eh. Ayan, si A, syempre, parang matulungin. Age. And syempre si Maya, advice. Magandang advice. Ayan. Si Ian, minsan, ano siya yung silent, pero pag nagsalita, may naman. Yan, tama yan. Saka syempre si Marco, yan. Kapatid. At, yan, nakababata. Kabsat sa Ilocano. Sige, thank you. For the girls naman, pwede ring sumunod yung boys. Lahat naman kayo, di ba, Polaris Star Magic? Hindi lahat. Okay. So, hindi, ito na lang. Kunwari, mabigyan kayo ng chance na pumasok sa bahay ni Kuya, ite-take nyo ba yun? Yes po, opo. Gusto ko po. Dahil, di ba boss? Plano natin yun. Malay mo naman mabigyan tayo ng opportunity. Ready naman kayo pumasok ng BBB, di ba? Sabi mo kayo sumagot pa. Kuya. Di po ako, personally, ako gusto ko talaga. Grabe ka naman sa evicted agad. Gusto ko lang yung experience nung nandun sa loob ng bahay ni Kuya, tapos gagawin mo yung mga task na ipapagawa niya. Yung mga ganung bagay. Sino ba? Ako gusto ko para may paglabas ko sa bahay ni Kuya, may ka-love team ako. Di ba? Alam mo, totoo lang, gusto ko rin talaga, kaya lang hindi ako pwede. Gawa ng single mother ako, single parent ako. So, pag nasa loob ako, wala... Pumasok ka na lang. O, kayo na lang. O, kaya sa... Pwede rin naman, pero palabas-labas lang. Wow! Siguro kung kasama yung anak ko, ganun. But ako gusto ko, I want to experience the Big Brother house. Pero there are things that I have to consider. English yun ha, isali mo yun. Ako hindi. Oo, kasi hindi ko alam kung magugustuhan pa ako, mababash ako. Natatakot kasi akong, alam mo yun, siguro, pag-iisipan, pero nandun ako sa hindi muna kasi natakot ako sa hindi naman natakot sa bash, pero parang baka mamaya hindi pala ako likeable, hindi pala ako oo. Tsaka may kita rin yung katawan ko. So nandun ako sa undecided siguro. Yeah. Miss Noe, ikaw. Opo, yes. Hindi, parang ever since the beginning of the season of PBB, nanonood na po ako. And kahit na 24/7 yung cameras doon, parang tingin ko lahat ng mga learnings na pwede mong matutunan doon, matututunan mo to jumpstart your career outside the house. Kasi like sa TNT, di ba, parang nakakatanggap na rin tayo ng mga bashings. Parang ano naman ba yung mabash ka sa BBB? Parang nasanay na kami. Parang, di ba, parang tough na yung heart natin to accept all the criticisms. Basta, ang mahalaga, lahat ng opportunities na bibigay sa'yo, tanggapin mo. Kasi ikaw naman yung magdadala nun. Oo. But you only regret the things you don't do. Yes. Okay. Thank you po. Sige, isa pang question pala. Sorry, sasagot pa pala. Sorry. Dito sasali ka? Sa trabahula? Si Jessa. Miss Jessa, ikaw. Yes po. Kung ano po ang ibigay na opportunity po talaga, bigay lang po ng bigay. Kung ano po yung kaya po namin maipakita sa madla, bakit po hindi? Marco. Opo, kasi usually ganun naman po. Lalo kami. In-explore pa namin lalo yung mga sarili namin. Ngayon na
nandito kami sa ABS, pagala-gala kami dito. Yun yung masarap sa pakiramdam eh. Yung nakakagala ka dito sa ABS, di ba? Nakakapag-video ka, nakikita mo yung mga artista, "Oy, guys, kamusta? Ate, hello po." Yung gano'n. Yung mabigyan ng opportunity ulit na makapasok sa bahay ni Kuya. Ulit? Hindi kasi I mean yung mga opportunity. Marami kasing naibibigay na opportunity ang ABS sa amin. And lahat lang yun, ginagrab lang din po namin. Ito may tingnan namin kung saan, kung ano. Hindi, ito. Additional question na rin. So, syempre set na yung mga kanta sa ng lineup ng concert. Ngayon, if you're given a chance to choose a song na wala dun sa lineup na gusto nyong kantahin, ano yon and why? I feel like Angels brought me here. Kasi doon ako nagsimula actually. It was my first song ng TNT All-Star Grand Runs pa. And hindi ako mag-asawang kantahin yan kahit saan. Kaya, ayan. Siguro kahit isa sa mga original songs ko. Ayun. Kasi iba yung pakiramdam na sa ngayon po, parang iba yung pakiramdam na kinakanta mo na yung mga original na nilikha mo na. So, yun. Masarap yun sa feeling. Which one's your Sana. Which one's your favorite pala? Na original. Sa ngayon, yung kakalabas lang na original song ko, yung Ulan. Lalim na ulan. Ako po yung favorite song ko na Dito Ka Lang. Kasi nag-million views po yan sa TikTok, sa Facebook. Kaya naiiyak ako ngayon kasi yan po, Dito Ka Lang. Kasi extra rice. Well, ako po, sa akin po, yung pagdating ng panahon. Kasi po, sa mga nakapanood naman po ng kanta ko po noon sa TNT, alam po nila na hindi ko po nabigay yung best ko po doon. At gusto ko pong ulitin yon sa harap po ng mga sumuporta po sa amin throughout our journey po. Para maipakita ko po talaga kung ano po yung perfect performance po ng pagdating ng panahon. Dahil deserve po nilang marinig yun. This is your chance. Ngayon, ako naman po, yung kanta na hinanda ko po dapat for Grand Finals. Yung hindi ko syempre hindi ako nakapasok ng Grand Finals. So, yun yung isa sa mga gusto kong kantahin sana. So, which is Michael Jackson medley. So, ayun. Yun eh. Ako naman po, parang same as Maya. Gusto ko din po sanang makanta yung Christina Aguilera medley ko. If ever, kung nakapasok po ako ng Maling Tapatan. Yun po. Ako po, yung sa akin po yung dapat susunod kong round na song, yung Defying Gravity. It's time to try defying gravity. Defying gravity. Sa kanya yung leader of the band. yung sa akin po siguro, yung kinanta ko nung first na sumali ako sa TNT nung season 6. Yung kanta ni Florante, yung Handog. Yan, kasi napakaganda po ng lyrics nun. At, di ba, parang gusto kong kantahin yun dun sa concert kasi habang tumatanda, hindi na natin alam kung, di ba, makakanta pa ba natin yun sa, parang ganon. Wala sakit. Okay, yun na. Handog. Tsaka Star Handog. ako naman po, siguro gusto kong kantahin, actually hindi siguro gusto ko talaga siyang kantahin. Isa sa mga original na kanta ng tatay ko. Yung Dahil Mahal Kita. So, ha?
ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Ayan. Sa akin naman, ang first meeting na i-reveal niyo yung songs, tinanong ko talaga kung pwede kong kantahin yung kanta na ako mismo ang sumulat noong ako'y sayo pa. Kaya lang, meron kaming dapat sundin na peg. So, hindi rin siya nabigyan ng chance na makanta. Pero nasa Spotify, pwede niyo pong ano yun. Kung gusto niyo pong masaktan, para-paraan na to sa pagpo-promote. So, yun po. Yun lang sana yung pinapangarap ko ding makanta on stage. At kahit anong entablado naman, pangarap kong kantahin yun. Thank you. Thank you. Thank you po! Last na lang siguro. Last. What makes this concert unique na para panoorin siya ng mga tao? Una, first ito na concert na magsama-sama ang Grand Rest Backers. So, I think that's the first reason talaga kung bakit ito interesting. Kasi, hindi, I mean, akala kasi namin, after ng journey namin sa Rest Back, parang yun na yun, parang magkikita-kita na lang kami kung kailan komportable or available yung isa't isa. Pero nagkaroon pa rin ng chance na sa 48 na Rest Backers, 10 po kami yung carefully handpicked ng producer na magsama-sama ulit para sa ibang kakaibang palabas naman. Hindi na siya contest, parang showcase na talaga siya, ibang level na ng kantahan ito. Ako muna lang. Ako siguro feeling ko yung magpapayunik dito. Everyone kasi unique dito sa grupo natin. So, yung mga different kind of genres na mapapakinggan nila sa concert, feeling ko yun yung isa sa mga dapat abangan nila. Ayun na. Sa akin naman, kung nabitin kayo sa sa bardagulan talaga ng performance, eto na, ibibigay na namin lahat dito and that makes it unique. Tama ba yung English ko? Tama. Yes. Yun na. Ibibigay na natin dito yung hindi dapat, yung hindi nakita doon, dito namin ibibigay. Yung ganun. Ikaw naman, Tol. Siguro ang nagpayunig siguro dito sa concert na to is meron kaming Ian Manibali, meron kaming Charis, meron hindi, yun nga. What it makes it unique is yung na-challenge kaming lahat. Yun yung kaabang-abang doon kung kakayanin ba namin o hindi. Yun. Oo, kaya. Hindi kayo nakabili ng ticket. Sayang, hindi nyo napanood. Ayun po. Thank you so much. Salamat. Thank you so much po. Maraming